Magandang araw! Ako nga pala si Ruby May A. Santos, nagmula sa BSED Filipino 3B. At tatalakayin natin ang tinalakay ng unang pangkat, ang tula. Ang tula ay isang anyo ng panitikan na nagpapahayag ng damdamin ng isang tao. Ito ay binubuo ng mga saknong at ang mga saknong ay binubuo ng mga taludtod. Ang kasaysayan ng tula sa Pilipinas. Panahon ng Kastila. Manganay ang bangk ng Kastila sa panaluan. Una ay ang tugma. Ito ay huling salita sa dulo na kung saan magkasinusunog. Pangalawa, pasyon. Pangatlo, dalit. Pang-apat, awit o korido. Panahon ng Amerikano. Andito ang mga halimbawa. Aklatang Bayan, Ilaw at Paniti. Sa panahon naman ng Hapon, kilala sa tawag na gintong panahon ng panitikang Pilipino, sapagkat malayang ginagamit ng mga Pilipino ang sariling wika. Sa panahong ito ay kilala ang dalawang anyo ng tula. Ito ay haiku at tanaga. At para naman sa kasulukuyang panahon, ang mga tulang na isulat sa panahong ito ay mas malikhain. Hindi lamang ang mga paksang hingit sa pag-ibig, ngunit kadalasang pumapaksa sa kanilang danas sa buhay. At para naman sa pangkat dalawa, ekstruktura ng tula. Ito ay merong tugma, sukat at tono. Ang tugma ay merong dalawang uri. Ito ay tugma sa pantinik, ganap, at ang tugma na patinik na di ganap. Narito ang mga halimbawa. Para naman sa sukat, ito ay tumutukoy sa bilang ng pantik ng bawat taludtod na binubuo sa isang saknong. Ang pantik ay tumutukoy sa paraan ng pagbasa. Tono, ito ay tumutukoy sa paraan ng pagbigkas ng bawat taludtod ng tula. Para naman sa pangkat tatlo, ang tayutay at idioma sa pagsulat ng tula. Ang tayutay ay isang uri ng pampanitikan, pahayag na ginagamit upang magpahayag ng mga ideya, damdamin o larawan sa mas malikhaing paraan. Mga gamit ng tayutay, magpapahayag ng emosyon, paglikha ng imahe, pagpapalutang ng tema, pagsasaayos ng tunog at ritmo, at pagbibigay ng kahalagahan. Ang idioma ay isang pahayag o ekspresyon na may tiyak na kahulugan, ngunit ito ay dapat intindihin sa literal na paraan. Mga gamit ng idioma. Para naman sa pangkat-apat, ang kasaysayan ng dula. Ano nga ba ang dula? Ang dula ay akdang pampanitikan na sinulat para itanghal sa entablado, na kung saan may tauhan dito na gumaganap na naglalarawan ng buhay o ugali ng tao. Para naman sa panahon ng Kastila, dumating ang mga Kastila sa bansa at laglay ang tatlong triges: God, Gold, Glory. Para naman sa panahon ng Amerikano, sa panahon na ito, nakilala ang pelikula ang mga larawan na gumagalaw. Para naman sa panahon ng Hapon, at para naman sa kasalukuyang panahon, lumabas ang dalawang uri ng panitikan sa kasalukuyang panahon. Ito ay pang-komersyal at pang-panitikan. Para naman sa pangkat mga elemento ng dula. Naman sa Group 6, ang kasaysayan ng nobela sa Pilipinas. Ang panahon ng Kastila, may dalawang uri ng nobela sa panahon ng Kastila. Narito. Para naman sa panahon ng Amerikano, nahati sa tatlong panahon. Narito. Naman sa panahon ng Hapon, noong para naman sa Group 7, ang elemento at paano sumulat ng nobela. Para naman sa Group 8, ang spoken word poetry. Ang spoken word poetry ay isang nagsasaad ng kwento sa pamamagitan ng isang tula. Para naman sa Group 9, ang comics. Ang comics ay isang grafikong medium na kung saan ang mga salita at larawan ay ginagamit upang ihatid ang isang salaysay o kwento. Mga bahagi ng comics. Para naman sa pangkat 10, ang poetika. Ang poetika ay isang manunulat ay nagsisilbing salamin ng kanyang mga paniniwala, pagpapahalaga at pananaw sa buhay. Ayon kay Aristotle, trahedya ay may tatlong pangunahing elemento. At dito na nagtatapos ang ating talakayan. Naway kayo ay may natutunan sa akin. Maraming salamat!